Napakadali pong makaligtaan ng pangalang Jose sa banal na kasulatan. It's very easy to overlook Saint Joseph in the Holy Bible simply because he has no dialogue. Wala po siyang sinabi doon sa banal na ebanghelyo. Wala siyang sinalita. Pero mga kapatid, Saint Joseph may not be a speaker or a talker, but Saint Joseph is a doer of God's will. At makita po natin sa ang kanyang kabanalan ay naroon po sa pagtugon sa kalooban ng Diyos. Kung si Mama Mary po ay merong tinatawag na annunciation na nagpakita sa kanya Anghel Gabriel at ibinalita sa kanya na siya ay magiging ina ng Diyos. At ito naman ay sinagot ni Maria ng oo. Kaya nga sabi natin, nagsimula ang Pasko sa puso ng mahal na Birhen nang siya ay umuo sa paanyaya ng Diyos na maging ina ng Diyos. Kung atin pong titingnan, si San Jose may ganyan din pong anunsasyon. Meron din pong paanyaya na siya ay maging ama-amahan ni Jesus sa isa ring panaginip. At sa panaginip pong ito, ay ipinakita po sa kanya ang dakilang plano ng Diyos sapagkat matuwid na tao po si San Jose. Gusto niyang hiwalayan si Mama Mary para hindi mapahiya. Sapagkat natagpuan ngang nagdadalang tao at kapag nagdadalang tao ay at hindi pa'y kinakasal, ang parusa ko ay babatuhin hanggang sa mamatay. Si dalawang bahagi po ang kasal sa mga Hudiyo. Yung una po, yung tinatawag nating betrothal, yung pagbibigay ng pagsang-ayon ng bawat isa na sila'y ikakasal. At yung pangalawa ay yung pagtira na, cohabitation sa isang bahay, na doon ay naroroon na sila ay tunay na magiging mag-asawa. Bago pa dumating yung ikalawang bahagi, ay buntis na ang mahal na Birhen. Kaya naman ang plano ni San Jose ay para walang alingas-ngas, para hindi mapahiya ang mahal na Birhen, ay magdi-disappearing act na lang siya. Pero lo and behold, nagpakita sa kanyang panaginip ang anghel at sinabi sa kanya na dapat siya ay manatili at maging ama-amahan ni Jesus. And before Saint Joseph guarded the mystery of the redemption of Jesus Christ, he has to guard the incarnation and especially Mama Mary upang siya ang maging custodian and guardian of the Holy Family. Mapupuna po natin si Saint Joseph, ang kabanalan ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Hindi rin niya naintindihan. Just like Mama Mary, much of his life is spent in obscurity. He did not understand the beautiful plan of God, but still, he followed the will of God. Gano'n po kasakit sa isang ama na siya ay maging ama-amahan lang at hindi siya ang tunay na ama. Pero tinanggap ni San Jose sa kaibuturan ng kanyang puso ang magandang plano. Kung humindi si San Jose, ay sigurado po tayong hindi po nagkameron ng legal father ang ating Panginoong Yesus at dahil po diyan ay manganganib po ang banal na pamilya. Sa pagtugon po ni San Jose sa kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay natupad. Marami na pong mga nagpatotoo na ang ating pong tatay San Jose ay nakapagpagaling na rin ng maraming may karamdaman. Alam po ba ninyo si Santa Teresa ng Avila? Maraming beses po na siya ay nagkasakit at sabi nga niya, para siyang half-dead. Pero nang siya'y nanalangin kay San Jose, siya ay napagaling nito. At isa pa hong nakakamanghang pangyayari ay kilala po natin ang ating millennial saint, si Saint Therese of the Child Jesus, Saint Therese of Lisieux. Ang kanya pong mga magulang na si Sally and Louis Martin ay mga naging santo
At doon po lang natin nalaman ang istorya na ang pamilya pa lang ito ay merong malaking debosyon kay San Jose. Kaya naman ang pangalan ng kanilang mga anak ay Joseph. Pero sa kasawiang palad, namatay po yung dalawang Joseph at may namatay pang dalawang babae na infant girl. At nang isilang nila ang bunso nila, ay pinangalanan nilang Teres. At gayon din po, nanganib po ang buhay ni Teres at nakita po niya na halos nag-aagaw buhay na. No signs of life. Kaya umakyat po si Saint Sally, ang nanay ni Saint Teres, nagdasal in front of Saint Joseph. At maya-maya po'y bumalik po siya after ng kanyang panalangin. Mukha pong nag-iiyakan na. Pero nang tingnan po niya si Teres, no signs of life. At sabi niya, hindi bali na po. Okay lang na kunin niyo siya. Peaceful naman siya. At makaraan po ng pagdadasal niya kay San Jose sa loob ng 15 minutes. Maya-maya po ay nang nakita niya si Saint Teres, giggling, alive, smiling, so sweet. Nabuhay po si Santa Teresa. Mga kapatid, you can just imagine life without the millennial saint. Without Saint Joseph, no Saint Teres. No Saint Joseph, no Saint Teresa of Avila. Kaya naman po, makita po natin, tunay Saint Joseph is also the health of the sick. At tayo rin po, na may mga karamdaman, lumapit po tayo. Please go to Saint Joseph. Have recourse to Him. Sapagkat siya po, kahit sa kanyang katahimikan, ay maaring maging daan ng kagalingan. Naalala po ninyo nang pumunta ang Santo Papa rito, si Pope Francis. Sumikat po yung Sleeping Saint Joseph. At masasabi po natin, bakit po sumikat? Binanggit po ni Pope Francis si Saint Joseph. Yung palang pagtulog ni Saint Joseph, it is an act of faith. It is giving God a space to work in His life. It is an act of surrendering to the Lord na, Panginoon, kayo na po ang bahala. Tutulog na po ako. Kayo na ho ang, sa inyo ko na po pinagkakatiwala ang lahat. I give you the space to work a miracle out of my sleeping. Kaya naman po mga kaibigan, ang pagtulog pala ni San Jose ay isang statement ng pananampalataya na binibigyan pala niya ng puwang ang Diyos sa kanyang buhay. Sa oras din pong ito, bigyan din natin ng puwang ang Diyos sa ating puso. Papasukin natin ang salita ng Diyos sa ating puso upang katulad ni San Jose, we can be cooperators of God's redemption. Truly, Saint Joseph is a minister of redemption. He is a cooperator of redemption sa pamamagitan niya sa kanyang pangangalaga kay Jesus at kay Maria, natupad ang kalooban ng Diyos. Tayo rin po, let's give God a space in our life so the miracle of Jesus can happen into our life. Like Saint Joseph, let us surrender everything to God. Ang Diyos na po ang bahala sa atin, sapagkat sa ating pananampalatayang buhay, makakamtan natin ang ating pinakamimithi sa buhay. Saint Joseph, please pray for us. Help us the grace to follow God's will every moment of our life. Amen.